Magandang umaga mga bata. Magandang umaga! Kumusta naman kayo? Okay lang! Magaling. Sa araw nito ay magbabasa ako ng kwento. Ang kwento ito ay pinamagatang si Wako. Handa na ba kayo makinig? Halina't alamin natin ang buong kwento. Tingnan natin kung bakit itong si Wako ay naiiba sa ibang Wako. Ito nga pala ang pabalat na bahagi ng ating aklat. Ito naman ang likurang bahagi. Ang sumulat ng kwentong si Wako ay si Victoria Anyo Nuevo at ibinuhin naman ni Jess Abrera Jr. Sige nga, Jan, sino ang sumulat ng kwentong si Wako? Magaling! At sino naman ang gumuhit ay si Magaling! Handa na ba kayo makinig? Opo! Sa kwentong ito, naiiba si Wako. Marl! Bakit kaya naiiba si Wako sa kwentong ito? Meron ka bang naisip? Ano kaya siya naiiba? Wala ka naisip, Marl? Ikaw kaya? Ito nga pala si Wako. Isa siyang kwago. Nakita na ba kayo ng kwago? Sa Ingles, ang kwago ay tinatawag na turtle ba? Hindi. Ano sagot mo? Owl. Hindi turtle. Iwanagin natin ha. Ang kwago ay isang owl. Isang uri ng ibon. Ano sa palagay niyo ang nangyayari sa kwento, Shamna? May ideya ka ba, Shamna, kung ano magaganap? Wala kang ideya. Ikaw naman, Ethan. Wala rin? At sino dito ang excited na makinig sa kwento? Itaas ang kamay. Magaling, ibaba ito. Bago natin simulan ang buong kwento, alamin muna natin ang mga salitang baka hindi nyo maintindihan para tuloy-tuloy ang ating pagkwento. Okay. Tingnan nyo dito sa TV. Okay. Tingnan natin ang mga salitang ating ianla. No, bigyan natin ng kahulugan at sa ganun, tuloy-tuloy ang pag-iintindi natin sa ating kwento. Ang salitang basahin? Pilyo! Salitang pilyo. Ang kahulugan ng salitang pilyo ay hindi mabuting ugali! Very good. Ang galing. Hindi mabuting ugali. Meron ba sa inyo dito ang pilyo? Si Jan! Si Jan? Hindi. Mabait si Jan. Susunod na salita. Ang salitang impreso. Hindi natunawan. Halimbawa, kumain kayo ng maraming isda. Tapos hindi kayo natunawan. Ibig sabihin na impacho kayo. Sunod na salita, masabi. Na ibig sabihin, Tyler, basahin ko, Tyler. Pag-iba sa katangian. Magaling. Lambitin. Na ibig sabihin ay simulan na natin ang kwentong si Wako. Makinig ka maayos. Ibang-iba si Wako sa lahat ng kwago. Nauupo sa sanga ang mga kwago. Nagibitin naman si Wako sa sanga. Natutulog kung araw ang kwago. Naglalaro naman si Wako. Daga at insekto ang kinakain ng ibang kwago. Candy at
soft drinks naman ang gusto ni Wako. Mahilig magbasa ang mga kwago. Natutulog naman si Wako sa klase. Madalas mapagalitan ng teacher si Wako. Madalas isumbong sa nanay na si Wako ay pilyo. Ano nga ba yung pilyo? Magaling. Minsan, naglakwan siya si Wako. Isang aso ang kinalaro ni Wako. Pero, hinabol siya ng kagat ng aso. Isang kabayo ang sinakyan ni Wako. Pero sinipa siya ng kabayo. Umuwi si Wako. Ginamot siya ng nanay habang sinasabing, bakit ka nakipaglaro sa aso at kabayo? Talagang iba ka sa lahat ng kwago. Sabi na nanay ni Wako. Nang maglagi sa bahay si Wako, kumain siya ng gusto. Kaya siya ay naimpasyo. Nang gumaling, nangako si nanay si Wako. Nangako sa nanay na mag-aaral siya at magbabago. Natutulog na si Wako tulad ng ibang kwago. Sa klase, lagi siyang aktibo. Ibig sabihin, nakikinig na maayos sa teacher. Kahit nasa bahay ay nagbabasa si Wako. Kaya ang kwagong pilyo ay lumaking matalino. At siya nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Si Wako! Magaling. Ngayon tapos na tayo sa ating kwento, tingnan naman natin kung naiintindihan ninyo ito. Sino-sino ba ang mga tauhan sa kwento? Ang gustong sumagot, taas ang kanang kamay. Charles, sino ang nasa kwento? Si Wako. Palakpakan natin si Charles. Tyler, sino pa ang tauhan na nabanggit sa kwento? Yung ibang Wako. Palakpakan si Tyler. Isa na lang. Ikaw, Sweet. Sino pa ang nasa kwento? Si Wako, yung Wako, tapos yung Mar. Nanay, palakpakan natin si Mar. Ano yung sagot mo, Ethan? Tumayo ka, Ethan. Tumayo ka. Aso at kabayo. Magaling. Palakpakan si Ethan. Mary, bakit ba kakaiba si Wako sa ibang kwago? Bakit nga ba? Paano ba siya? Ano ba ginagawa niya sa na Mary? Kami ka, Mary. Nakalambipin siya. Samantalang ibang kwago, ano ginagawa? Nakaupo. Tama. Si Wako ay nakalambipin. Samantalang may ibang kwago naman ay nakaupo lang. John, ano ba ang paboritong pagkain? Ano ba kinakain mo? Casey! Wasa akong bagbe! So, next tama. Ano dapat ang pagkain ng isang kwago? Bird. Ano ang pagkain na? Good! Balik na naman! Bird. Magaling. Wala pa natin insekto, kinakain ng ibang kwago. Samantalang kay Wako ay soft drinks at hindi. Talagang kakaiba siya. Kaninong hayop nakipaglaro si Wako? Ang sagot ni Aso ah? Kabayo. Magaling. Palakpakan natin si Charles. Palakpakan. Huwag yung Sa huli, ano nangyari kay Wako? Tumayo ka. O sumagot, hindi kayo natawag.
Oo, noon, natutulog siya. Subalit, sa paglipas ng panahon, isang araw nabago si Wako. Hindi na siya natutulog. Sa halip, anong ginagawa ni Wako? Nagbabasa at nakikinig sa kung meron kayong kaklase na kagaya ni Wako, I see, kung may kaklase kang katulad ng kay Wako, magiging kaibigan mo ba siya o hindi? Bakit hindi? I see. Ano ba ang katangian ni Wako? Ano nga ba siya sa una? Siya ay? Magaling. Subalit, nagbago rin siya. Ako ay may alagang pusa. Ang pangalan niya ay Milky. Siya ay malambing at maamo. Upo, Rakis! Upo, Rakis! Sino sa inyo ang magbibigay ng halimbawa? Wala pa po yung iba naman. Alaga ko yan eh. Si Melky, puso ko yan. Walang ulo. Sa katangian naman, maaari nyo sabihin. Malambing. Upo, Kais! Maputi. Matakaw. Alam mo yung matakaw? Pag malakas pag matakaw, maaaring maipansyo. Okay. Ibahagi mo sa iyong kaklase ang iyong istorya. Wala ka na dito ka sa harap. Tumayo ka dito. Dito ka dyan. Palakaran na lang dyan. Okay nga. Makinig kayo. Saan na yan? Dyan. Lakas ang boses. Lakasan. Ako, ma. Ako ay may alagang pusa. Ang pangalan niya ay Whitey. Siya ay malambing at maamo. Ma'am, nilama lolo siyang Tunay. Malaka ka lang. Malaka ka lang sa Casey. Ako rin. Bird. Bird. Huwag mo iya. Ikaw. Maris! Ako rin. Sweet. Nakasulat ka na. Icy. Yus! Tyler. Tyler. Ikaw. Huwag ka na yan. Tyler. Yus! Ako ka dyan. Makinig. Huwag mo na. Maupo na dyan. Dyan. Bumalik ka sa upuan mo. Dyan. Sige, makinig kay Tyler. Magaling!